At ngayon po, babasahin po natin ang Ephesians chapter 1, verse 3. Tapos po mga hanggang 14 po ito, basahin ko lang po yung verse 3. Na po, sa cellphone kasi po, may mga Bible na dyan, pwede na po ninyo i-research po yan, mababasa po. Sabi po sa sulat ni Apostol Pablo, basahin ko lang po yung verse 3 kasi himayin na lang po natin yung ibang mga verse. Sabi po rito, purihin ng Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual na nagmumula sa langit dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. Pag nabanggit po ang salitang pagpapala o sa English na blessing, ano agad yung nakakasat natin, yung ano bang naisip natin? Pag salitang pagpapala. Ate Marike. Pag salitang pagpapala, ano agad ang ano natin sa isipan? Tutuwa pa po kasi pinawala kanila. Pero ano ito? Kasi sa iyo ate, alam mo pag ano, halimbawa salitang pagpapala, halimbawa may pagpapala, ano agad na naisip mo? Anong pagpapala kayo? So kalimitan po pag sinabing pagpapala, halimbawa sinabing may pagpapalang darating, ang kaisipan agad natin ay pagpapala material. Ano po? Maaring pira o anumang bagay, damit o anuman yan. Pag sinabing pagpapala, ang kaisipan agad ng tao ay material na bagay. So hindi naman masama yun kasi yun ay tinatawag din na pagpapala pag tumanggap ka ng isang bagay na hindi mo inaasahan, halimbawa pira o damit o anuman bagay na pangangailangan natin, so matatawag po natin pagpapala. Blessing din po yan. Ano po? Pero po dito sa Bible, ang pagpapala pong tinutukoy, itong isinulat ni Apostol Pablo po, ay hindi po material na bagay. Ito po ay pagpapalang spiritual kasi sabi po rito, pinagkalooban tayo ng lahat, pag sinabing lahat ng pagpapalang spiritual na nagmumula daw po sa langit, ibig sabihin hindi galing dito sa lupa, kundi galing sa langit sa pamagitan daw po ng nakipag-isa kay Kristo. So ibig sabihin, yung pagpapalang spiritual na mararanasan po ng isang tao kapag siya po ay nakipag-isa kay Kristo, yung pagpapala kung binanggit ng Apostol Pablo, ang pagpapalang spiritual ay kanyang mararanasan. So ano-ano po yung pagpapala na yon? Yon ang iisa-isahin po natin. Yon ang ating aalamin kung ano ba yung pagpapala na yon. Ano po? Okay. So number 1 po, pinili ng Ama. Sabi po rito, sa verse 3 hanggang 6 po, ano ho, pinili po daw po tayo, bago palikhain ang sanlibutan, ay pinili na tayo upang maging Kanya. So, ibig sabihin po ni Apostol Pablo, bago pa man daw likhain ang sanlibutan, ay pinili na niya tayo. Yung pong mga tao na nakipag-isa kay Kristo, siya po yung tumanggap ng pagpapalang espiritual. Sabi ron, bago pa pinili ang sanlibutan, ibig sabihin, kung tayo po itong tinutukoy nito, liba tayo nakipag-isa kay Kristo, tayo naniniwala kay Kristo. So bago pa malika ng mundo, ito nakaplano na sa Diyos yan. Alam po ba niyo yung salitang pinili? Di ba isang pagpapala pag ikaw ang napili? No? Halimbawa, naging Miss Universe ka, napili ka. Di ba? Tuwang-tuwa, palakpakan, ikaw ang napili. So, malaking blessing po yan. Napili ka. Halimbawa, ikaw rin, kapag may gusto kang mga bagay, sa dinami-dami ng mga bagay na nariyan, ikaw ngayon mamimili ng gusto mo. Yung maganda para sa iyo, o nababagay sa iyo, hindi lahat ng bagay na yun ay gusto mo. Meron ka lang mapipili. Tama po? So, ibig sabihin, ang Diyos po ay isa tayo sa napili. Sa dinami-dami ng tao sa mundo, isa po tayo sa napili. Bakit po? Napakaraming tao sa mundo na hindi po kinikilala ang Panginoon, ang Panginoong Hesus.
hindi nila sinasampalatayanan ang Panginoong Hesus Kristo, hindi nila sinusunod ang mga utos ng Diyos, sila po ay gumagawa lang ng lahat na lamang gusto. Napakarami pong tao, mga matatalino, mayayaman, mga edukado, halos sinasabing mga pantas, pero hindi po, sabi ng Bible, hindi napili sila, kundi sabi ron, mas pinili ng Diyos ang mga itinuturing na mahihina, yung mga itinuturing na walang alam, dahil para po hiyain ang mga marunong. Kasi po, pag marunong ang isang tao, siya ay pantas na, hindi mo na po siya piling turuan. Tama po. Hindi na siya piling tumanggap, hindi na siya piling tumanggap ng mga aral kasi marunong na siya. Halimbawa po, sabihin natin, tayo matarino, bakit ako tuturuan lang yan? Minsan kalimitan po ng, halimbawa sa magulang na lang, bakit ako'y pangangaralan mo, anak lang kita? Yung mga ganong katuwiran, dahil meron po silang pagmamataas na pagsipan. So ito po, napakapalad po na tayo po ay pinili bago palikhain ang mundo para daw po maging kaya pinili daw po tayo para maging kanya, pag-aari niya. Ibig sabihin, yung mga napili ng Diyos, yung nakipag-isa sa kanya, ay inaari ng Diyos na kanya. At tayo po yan na mga sumasampalataya sa kanya. Pangalawa po doon sa napili, pinili po tayo para maging banal at walang kapintasan sa harapan ng Diyos. So pinili tayo para tayo ay maging banal at para walang kapintasan. Kasi po yung tinatawag na kapintasan ng kapintasan na ito. Pag nagpili ka ng mapapangasawa mo, minsan gusto mo na, pero yung magulang yung pinipintasan pa. At sabihin niya, gusto gwapong-gwapo ka doon sa lalaki. Tapos sasabihin ko, mga gwapo, andyan, pang-iman ang ilong. May kapintasan pa rin, sasabihin naman doon, halimbawa, babae, maganda nga baga niyan, tapos kanya kiwit ang bibig, yung mga ganyan, may kapintasan, po. Pero po, yung mga usali na kami mapamintas, po. Pero po, tayo po ay pinili ng Diyos, unang-una para maging kanya, at pangalawa po, para maging banal at walang kapintasan sa harapan ng Diyos. Kaya po, si Kristo po ay nakaparito sa lupa, dahil po tayo po ay linilis. Lahat naman ng tao ay makasalanan, di ba? Wala naman matuwid, wala kahit isa. Ang lahat ay nagkasala. Kaso lang po, sa pamagitan po ng pananampalataya natin kay Kristo, yung pong kasalanan yung lahat ng karumihan ay natin, nalinis po yun sa pamagitan ng dugo ni Jesus. Yung pagkamatay niya sa krus. Yun po ang nalilinis sa ating mga kasalanan. Pinababanal tayo sa harapan ng Diyos upang sakali man po tayo na humarap sa harapan ng Diyos, walang maipipinta sa atin. Hirap yatang humarap sa Diyos na napintasan tayo. Pero ang Diyos po, hindi na nagimita sa kung anong itsura natin. Kasi lilikha niyang tao, nakawangis lang. Walang, lahat yung maganda, ang kapintasan kung tinutukoy dito yung ating mga pag-uugali. Yung ating puso, yung puso, yung karumihan. Po? Yun po yung unang-una na pagpapala po, tayo po ay pinili ng Diyos. Pangalawa po, sa verse 7 hanggang 12, ililigtas ni Kristo. Isa pong malaking pagpapala ito na tayo po ay maligtas. Paano tayo liligtas? Yung pong tinalakay natin ng mga nakalipas, yung pagpaparaanan po ng pagliligtas ng Panginoon. Sabi po sa verse 7 hanggang 12 po, tinubos tayo ni Kristo sa pamagitan ng kanyang dugo. Yung pong kaligtasan na yan, ito po ay tayo ay mapaparusahan, dahil doon sa kasalanan tayo ay paparusahan yung kamatayan sa impyerno. Yan po ay tinubos po, ililigtas tayo ng Panginoon sa pamagitan po ng kanyang dugo. Pag sinabi pong tinubos, anong ibang salita dito sa tinubos? Halimbawa, tulad nung isangla ka ng kaya ka tinutubos. kwintas o hikaw sa pawn shop. Di ba nakasangla yan? Ibig sabihin, Malaya. nakakulong yan doon. Pag hindi mo na siya tinubos doon, yung pag-aari mong yan, kahit mahalaga sa buhay mo, dahil wala kang pangtubos, maririmati na, ang tawag doon, maririmati na yan, at yan ay ilalagay mo yan sa tawag doon. Binta, auction. Ibibinta na yan. Nakalagay na yung for sale na. Kasi dumating na yung panahon na tapos na yung palugit sa'yo, na doon sa buwan na yun ay tutubusin mo siya. Ngayon, hindi mo na natubos, bibigyan ka pa niya ng kaunting panahon
Padadalan ka ng sulat at kapag hindi mo pinuntahan, automatic po yan, rimata na. Padala ka na. Oh, no. Ilalagay na doon sa ano naka-display na yun, nakalagay na yung for sale na. Ay ano na yan. So ngayon, bakit po tinutubos natin yung ganun mga bagay? Dahil mahalaga po yun sa atin. Diba? Pag-aarik mo yun. Mahalaga yun. Ano po yung kahalagahan doon? Bakit yung mga hikaw natin ganyan, yung singsing, yung kwintas, napakahalaga po sa atin. Bakit hindi na lang kaya ilagay natin dito lubid? Hindi tinawin. Ano, alambre. Hindi naman yun, ganun lang din naman. Kaya po ginto na tinawag, yan po yung tinatawag na yung uri po ng ginto ay mataas po ang uri niyan. May mga 24 carats, meron 18 carats, pinakamataas yata po ay 24. Ano po? Mahalaga po yung uri niya, yung uri ng ginto na yan. Kaya po, pinanghihinayangan natin, tinutubos. Ganon din po tayo sa harapan. Kaya po tayo pinili, sa kanya tayo, tinubos tayo dahil pag-aari po niya tayo. Tinubos tayo sa malaking halaga, hindi lang sa laki, kundi po sa pamagitan po ng kanyang dugo. Malaking pagpapala. Yan, na ikaw ay matubos. Maalis ka doon sa pagkakabilanggo. Ano? Tinubos tayo sa kasalanan, sa lahat ng ating mga kasalanan, tinubos tayo sa kaparusahan. Parang ang isang halimbawa lang yan mga kapatid, ay yung isang tao na nagkasala dito sa mundo. Ano? Tapos ay napatunayan sa nagkasala, linitis siya. Halimbawa, ang kasalanan lang niya ay pagpatay, pero napatunayan at marami siyang ebidensya, siya po ay makukulong. Paparusahan siya ng pagkakulong at mayroon siyang tinatawag na kung halimbawa habang buhay na pagkakakulong. Hindi kaya bitay. Ano? Buti ngayon walang bitay. Awan ko si Pero papasok na awan ko si ano kung Si Fran. ang plano ay ibitay si Senyor Fran. Aguila. Ano? Yung taga Del Norte yata yun sa Mindanao. Okay. Socorro. Yung Socorro Bayanihan Services Incorporation. Hindi lang po natin alam kung anong ihahatol doon. So, dito po tayo ay ganun ang pangyayari sa atin. Pero po, kapag yung isang tao nagkaroon ng ganong kasalanan at mayroong nagmalasakit sa kanya, pinagpiyansahan po siya doon. Ang nangyayari po dyan na absolto yung kanyang kaso. Hindi na matutuloy yung pagbitay o yung habang buhay na pagkabilanggo. Siya po ay absolto sa kasalanan, tinubos po siya doon. Ibig sabihin nakalaya siya. Tayo po ganun ang nangyari, dahil mahalaga tayo sa Diyos, tinubos po tayo sa pamagitan ng kanyang dugo. Malaking pagpapala po yan. Yung tinatawag natin pagpapalang spiritual, hindi material na bagay. Napakalaking bagay po yan na tayo po ay tinubos sa tiyak na kapahamakan. Ano po? Kaya niligtas po tayo ng Diyos. Pangalawa po doon, sa pag niligtas tayo, pinatawad ang ating mga kasalanan. Gayon po yung kasagana, ang kanyang kagandahang loob. Siyempre, pag tinubos ka yung kasalanan, pinatawad ka pa, malaking pagpapala. So, sino po yung mga tao, sino po sa inyo yung mga nagkakasala sa inyo na hindi hanggang ngayon hindi pa po ninyo nakapatawa? Meron po ba? Halimbawa yung kaibigan mo, yung karibal mo, na mas gusto mong lalaki, na pag-uunahan ka, tapos pinagaw sa iyo, nagalit ka ng uso hanggang ngayon hindi mo pa nakapatawa. Ang bigat to na ano, pero yung pong nagkasala naman, laking bagay din naman yun sa kanya na siya ay napatawa. Masasabi niya na ito isang malaking pagpapala natin na patawad ng ating kaibigan. Pagbabalik yung dati namin relasyon. So ganun po yung ginawa po ng ating Panginoong Jesucristo. Tinubos po tayo sa ating mga pagkakasala. Yung kaparusahan po sa atin na sabi doon sa kamatayang espiritual, doon sa apoy ng impyerno. So yun po ay inalis po tayo ng Panginoon. Tinubos tayo, napawalang sala po tayo. Sa pamagitan ng dugo ni Jesus at ng kanyang kamatayan at sa pamagitan din po ng ating pananampalataya. Okay, pangatlo po. Tatlo lang po itong ating pag-usapan ngayon. Pangatlo po, ito po yung napakahalaga at isang pagpapala po ito sa 13:14 po ng Ephesians chapter 1. Ito po yung tinatawag na tinatakan po tayo ng banal na Espiritu Santo. Pag sinabing tinatakan, silyo. Kung halimbawa, may pag-aari ni Kuya Hilarion ay yung isang baka na yan, tinatatakan niya. Nung anong tawag doon, yung bakal. Kung ano yung apelyido mo, yun ang nakaliter, liter B, babagay ka. At may dokumento yun. Ngayon,
yung tatak na yun ang magpapatunay na pag-aari ni Kuya Ronald. Saan man yun mapunta, mawala man yun dito, nakarating yun sa ibang lugar, wag lang katayin. Pag nasumpungan ni Kuya Hilario yun, masasabi niyang kanya yun. Kasi bakit? Mayroong tatak na nagpapatunay na yun ay kanyang pag-aari. Ganon din po tayo. Sabi po rito, sa pamamagitan ni Kristo, kayo rin ay nakarinig ng salita ng katotohanan ng magandang balita na nagdudulot ng kaligtasan at pananampalataya sa Kanya ay pinagkalooban ng ipinangakong Espiritu bilang tatak ng pagkahirang sa inyo. Sabi po rito, yung pong ipinagkaloob sa atin ng tatak sa pamagitan po ng napakinggan nating mabuting balita at tayo po ay sumampalataya, yung pinagkaloob po sa atin ang kanyang banal na Espiritu Santo bilang tatak. Ibig sabihin tanda na tayo po ay kanyang mga anak. Kasi po, hinari po tayong anak. Pinili tayo upang maging kanya para maging anak at maging banal sa kanyang harapan at pinatawad sa mga kasalanan. At dito po, medyo meron pong linagyan ng tanda na nagpapatunay na ito po ay nagpapatunay na tayo ay kanyang mga anak. Tuloy ko lang po yung pagbasa. Tinatakan ng bilang tatak ng pagkahirang, ibig sabihin po tatak bilang pagkahirang sa inyo, ang Espiritu po ang katibayan ng na makakamit natin lubos ang lahat ng pangako ng Diyos sa atin. Yun po, yung Espiritu na yun ay pinagkaloob sa atin bilang tatak, yun po yung katibayan na tatamtan po natin yung lahat ng pinangako ng Diyos sa ating mga buhay. So ano yung pinakadakilang pangako ng Diyos sa atin? Yung pinakadabis na ipinangako sa atin. Ang ipinangako niya sa atin, pinakadabis, ang buhay na walang hanggan. Kasi dito sa lupa, may ang buhay natin dito ng hanggan. Pero yung dun sa kabilang buhay, mayroong buhay pa tayo, buhay na walang hanggan. Yun po ang pinakadakilang pangako ng Diyos sa lahat ng umiibig sa Kanya. Kaya po dito po sa ating pinag-aralan na ito po yung tinatawag na pagpapalang spiritual na mula sa langit sa pamamagitan ng ating Panginoon. At ito po ay mararanasan po natin ang pagpapalang ito sa pamagitan po ng pakikipag-isa natin. At kung sino-sino ay sa Kanya kasi alam mo kung sino ang mga pinagpapalang. Yung pinagkalooban ng banal na Espiritu Santo. Ngayon, paano natin yung matatanggap? Yung banal na Espiritu Santo, Sister Melinda. Paano yung matatanggap yung banal na Espiritu bilang tanda? Yun ay sa pamagitan ng salita ng Diyos. Kapag tinanggap mo ang salita ng Diyos, sinampalatayanan mo, pinaniwalaan at sinunod mo, ibig sabihin na sa iyo ang banal na Espiritu Santo. Sinusunod mo yung kaloob ng mga talino ng Diyos. Tama po? At ang banal na Espiritu na yan, makikita yan sa ating buhay. Ayon sa Galatians 5:22. Doon mo makikita ang isang patunay na ang banal na Espiritu Santo ay nasa isang tao. Kasi po yung Galatians 5:20-23, makikita sa kanya yung pag-ibig, kapayapaan, kagalakan, kahinahunan, kabaitan, kabutihan, at pagpipigil sa sarili. Ibig sabihin, sa araw-araw na buhay niya naroon sa kanyang pag-ibig. Wala na yung galit, wala na yung sama ng loob sa kanyang kapwa, umiirad sa kanyang puso at pag-ibig. At yung kapayapaan, araw-araw yung payapa siya, yung kagalakan, yung kabutihan, kahinahunan, yung kagandahan loob, nakikita sa buhay niya araw-araw. Yun ang tanda ko na nasa kanya ang focus. Kuha po nyo. Tayo po ay manalangin. Salamat na kilang Diyos sa oras na ito.
na kami, Panginoon, ay patuloy na pinagpala mo sa pamagitan naman, O Diyos, ng muling pag-aaral ng iyong salita sa araw na ito. Salamat, O Diyos, na ang bawat isa sa amin ay mayroong katsagaan na makinig sa iyo, makinig ng iyong mga salita, ng iyong mga aral, sapagkat doon ay, Panginoon, na napakahalaga na ang pag-aaral na ito sapagkat dito namin masusuntunan kung ano ang kalooban mo sa aming mga buhay. Dito namin mararanasan, O Diyos, ang iyong pagpapala na mula sa langit. Mararanasan namin ang kapayapaan, ang kagalakan, ang kakuntintuhan sa aming buhay at higit sa lahat, mararanasan namin ang kaligtasan at ang buhay na walang hanggan at pinanalo sa mga umiiwas. Maraming salamat, Ama. Pagpalain mo ang bawat isang nakinig ng iyong salita sa oras na ito. Patuloy na kayong manahan ng iyong banal na Espiritu sa kanila. Siyang patuloy na mag-ingat, siyang patuloy na magkabay, magturo sa anumang dapat gawin nila at sa mga lalakaran nila, O Diyos, tunay na kayo magiging. Palain mo, Diyos, sa kanilang buhay, sa pamagitan ng iyong mga salita, patuloy na maghari ang kaya pa ng ibig sa bawat tahanan, sa bawat sambahayan, at tunay, Panginoon, na ang iyong banal na Espiritu patuloy na kumilos sa buhay ng bawat isa. Salamat naman sa oras na ito. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. In Jesus' name. Amen.